Oh my God. Oh. Oh my goodness. Hello mga stories. Welcome back sa naman random reaction dito sa ating channel mga stories. Ang pala si Mikey no, ngayon. Other case na naman tayo dito. Ito kasi ano naman to? Yan, panibagong viral clip na naman Showtime, inside Showtime, no? Particularly itong Memory More segment na. Kasi kung saan usap-usapan itong eksena, no? Ni nila Mel Vice at saka si Ivy Perez, naman sila. Tungkol ito sa lugaw incident, no? Kasi noon pa ito yung naunang issue, di ba? Yung recently. May video ako no? Meron akong video content doon. Kung hindi nyo alam yun, meron dito, okay? So, tungkol ito yung recently lang yung nangyari yung kay David Aldohara na nabugaan, di ba? Kaya, natural lang na mas sensitibo ngayon ito sa publiko, di ba? Ngayon, diretsang tayo, no? Ang tanong dito, hindi lang kung nakakatawa ba. Ang mas mahalagang tanong kasi dito, mga stories, pasado ba ito sa, pasado ba ito sa mga madlang people na nanonood ng yung time show, no? Yung time TV, lalo na yung mga bata manonood pa, diba? Ano masasabi niyo, diba? Pero tingnan natin mga stories, ito na. So mga stories, no? Panoorin natin yung video, no? Ito yung galing ito sa, ito yung nag-upload sa Gym Network. Pero yung original ito sa ABS-CBN Showtime. Ito nga yung So sabi daw nasunod to. Pero currently, ginagawa ng action para mabura itong video na to. Wala akong kasama. Alejandro, Baka nagugutom ka lang talaga siguro. pakiramdam ko, pakainin mo naman ako. Ano bang meron ka dyan? Meron kaming lugaw yata ito. Pakainin mo ako ng lugaw. Walang budget. Pakainin mo ako ng Uy! lugaw, Alejandro. Walang kutsara. Walang kutsara. Pakainin mo na ako ng Alejandro. Ganito talaga yung mayaman, hindi nagkukutsara. Diyos ko, pati kutsara nakalimutan. Mainit. Hindi, malamig. Nararamdaman ko kasi. Wala naman. Oh my God. Oh my goodness. Wala na namang mic. Diyos ko naman, walang mic yung gabi ka. Ano yun? Baboy na baboy, ah. Makapagpatawa lang. Nasaan yung kutsara? Nakalimutan. Alejandro, gusto kong kumain pero ayokong suminghot. Yung lugaw, kinakain, hindi sinisinghot. Okay, so yun yung talagang awkwardness, no? Oh my God. At doon, andito, malinaw talagang tinulak na. Kasi talagang may awkward yung feeding setup, no? At saka, bandang huli narinig marinig mismo nung nagsabi niya kung ayos niyo, okay? Para sa akin, medyo mahalagang detalye kasi yun. Alam mo bakit? Kasi, mukhang doon na pumasok sa realization na alanganin ng direction ng Gab dito, no? Parang mayroong kasing point na mismo itong yung performer random na sumusobra na, no? Kaya kinabig niya lang pabalik, okay? So ibig sabihin hindi ito hindi simpleng wala kaming idea na magiging issue to. Mukhang mararamdaman na sa gitna na sa gitna ito na pwede itong pumangit, no? Sa totoo lang, Master, biglang hindi ako natawa dito, no? At una kong naisip yung pilit parang pinit. Tapos pangalawa madumi kasi yung output o yung mga visual, di ba? Tsaka ito na diba talaga yung mga antas ng comedy na kanilang ino-offer, di ba? Sa kabila sa mga intention, no? Para lang makuha ng reaction. Kaya umabot ako sa punto na yung tawa ko nakakaasa sa kababuyan, kadugyutan, medyo discomfort yun sa manonood, no? Hindi na ito clever, naubusan ka na ng bago, di ba? So mga stories, no, ngayon sa ulat itong bandera, no, inireklamo daw si
vice ganda sa MTRCB dahil sa mga umano'y offensive jokes, no? Sabi nga rin mga sa laro-laro pick, no? Segment session 10. Kasama yung pinupula yung mga viewers, sa mga netizens, sa eksena kung saan binuhos at ipinasok ang lugaw sa bibig ni Mayor Vice, no? Habang gumaganap si Iron Peses bilang Alejandro sa kanilang skit, di ba? Hindi lang yan, mga stories, no? Konektado din ito sa naunang batikos tungkol sa pagbuga ng tubig kay David Del Johaira. Sa kanya, linya na nangyay sa'yo na ba't nagputik ka, ganun yan. Na parang bang marami na malinaw na lumalagpas na ito yung biro, no? At tumama sa usapin ng kulay, yung medyo higher word, di ba? Mga stories. At sa ulat, no, mga netizen na nananawagan ng silipin itong NTRCB. Wow, si chairperson, Lala Soto, di ba? Na natural episode na aksyonan nitong nangyaring insidente na parang paglabad nito sa sinasabing programa. Okay? So, yun, bago matapos sa episode, humingi naman po may simpa ng buod ng payaran niya, no? Nakatingin na may mga manonood na hindi natuwa at na-offend ng mga jokes sa mga showtime. Sa memory, ay kinakilala siya ng centennial sa US. Humingi siya ng pangmanhid at susubukan niya gumawa ng mas maayos. Ngayon, mahalaga itong background dito, no? Medyo hindi ito ang unang pagkakataon na masangkot ng i-showtime ng usapin noong 2023 pa. Naalala mo yung yung controversy ng Isig Bata segment, no? Yung cake icing incident, di ba? Yung Vice na yun, nauwi talaga sa yung 12-day suspension kumbaga sa kanilang programa. Kaya hindi sumang-ayon na naging desisyon na ginitiwala sila nilabag ng batas. Even sa GMA Network, wala naman pilit na parang ginit nila na walang ginawang batas. Wala. Na may issue pa ng due process, legal basis sa NTRCB. Ito sabihin kasi mga stories, no? May history ang programa ito pagdating sa edge-pushing content, no? Na yun nga, may nauwi kasi sa mga complaints, na mga debates, di ba? At saka yung mga disciplinary action ito diba? At yan ang dahilan kung bakit may mga, alam mo yan, may mga issue talaga na mabigat na sa tingin ng publiko na may mga bagong supply, ganito, ganyan, may nahanap ang butas. Okay? Kaya pa ulit-ulit yan, hindi yan isolated. Ang dami nangyari nga kay Jessica Soho, ganito, ganyan, diba? Even yung mga kay Rosana Roses sa season 1, diba? Na suspend din sila doon dahil doon, di ba? Ayun, mga source ang masasabi rin. Yan yung magiging pattern dito ng tawag dyan. Okay? Ngayon mga stories, sasabihin ko yung diretso ng opinion ko at saka yung opinion ko dito. No? Hindi ko kailangan tawaging malaswa agad ang lugaw clip para sabihin may mali dito. Okay? Hindi ko kailangan tawagin yan. Para sa akin, ang mas malaking problema dito ay tatlong bagay dito. Medyo mababang kalidad ng comedy. Ito ay bad example na sa mga bata, di ba? At saka tuloy-tuloy yung pattern ng pag-push ng mga jokes, no? Hanggang maging disrespectful at saka irresponsible. Ngayon, ang ko dito, no? Unang-una yung Sabado at saka yung pilit ng comedy, no? Medyo, yes, yun, totoo ito. Okay? Kasi maraming matagal ng mga let's say mga comedy format na tumatanda na medyo everything normal talaga yun, okay? Ang sister kasi dito, no, kapag hindi na ganun kalakas ang dating ng mga lumang banat, medyo nalalaos na kasi. May tendency kasi yung mga ibang covers, may nag-level up sa shock value, diba? May mas awkward, mas physical, medyo may mas borderline, mas viral friendly, diba? Ang kasi dito, ang maging kapalit kasi dito mga stories, bumababa kasi yung credibility, yung dekalidad, no? Bumababa talaga. So, hindi lahat nakakagulat ay nakakatawa dito. No? Minsan kasi mga stories, nakakaya kasi itong panoorin, di ba? So, yung clip na ito, mga stories, wala akong nakitang matalinong setup at payoff, no? Ang nakikita ko sa dito mga stories, may food prop, may mga awkward feeding gag, di ba? Tapos may mga pag-aabang saan dadalhin yung eksena para lang sa reaction at studio sa social media, no? Di ba yun? Kasi yun lang yung, palawa kasi dito yung ikahon agad sa nasa utak
ang nanonood ng problema, okay? Huwag natin ito agad niyo, okay? Kasi mga stories, ito sa pinaka napakagasgas itong depensa, no? Kapag may sablay ka sa mga, let's say sa mga segment yung sa Mary Ma'am, di ba? Kapag may pumuna, sasabihin agad, di ba? May makikitang mali, ganito, ganyan. Kaya ikaw ang pag-iisip ka ng mali siya o depende sa tumitingin sa ibang tao. O, di ba? Sa ibang tao. Hindi ganun kasi mga stories, hindi kasi ganun kadali yun. Kapag may isang noontime show ay gumagawa ng eksena, pwedeng sabi natin nagmumukhang baboy, pwedeng magmumukhang manyak, di ba? Pwedeng magmumukhang medyo unsafe sa iba. Medyo responsibilidad na itong show na i-check niya sarili niya bago naman ito i-ere. Alam mo naman, national TV kasi yan, di ba? Kaya hindi mo pwedeng ipasa sa lahat ng audience ang burden ng interpretation. Okay? Lalo na kung mga, alam mo naman niya, family viewing slot yan. Alam mo yun, di ba? Lalo na kung, di ba? At saka, pangatlo kasi, kahit alam mong medyo S-word angle, di ba? Medyo di magandang nakikita natin. May problema pa rin yun, okay? Kasi ito yung gusto kong idein eh. Kahit sabihin na, na iba na wala naman mali siya, ganito, ganyan, di ba? Hindi ito nagtatapos sa usapan kasi dito. Kasi kahit alisin mo pa yan ang mali siyang pagbasa dito, nandiyan pa rin yung mga konkretong concerns, yung mga, let's say sa mga netizens, di ba? Una, yung mga unsanitary, yung medyo kadiri yung visual effect, di ba? Pangalawa, yung pwedeng gayahin yung, may tendency kasi gayahin ng mga bata, di ba? Pangatlo, yung mismong paraan ng pagpapatawa na parang nakasalalay sa sa paglapit ng mga line, alam mo yun, sa edging point, no, sa kababuyan o discomfort, diba? At yes, mga stories, no, mahalaga ito pwedeng gayahin ng bata. May tendency kasi doon, okay? Hindi dahil eksaktong luga ang gagayahin, hindi eksakto. Pwedeng gayahin sa mga bata, let's say yung mga nakakatawa yung pagpilit ng pagkain sa bibig, diba? Paglaruan yung mga pagkain sa ganitong paraan, di ba? Pwedeng, yung parang tendency ka nun, di ba? At may gumagawa ng bagay na pwedeng mauwi sa pagsingap, pag-ubo, yung mga pagsasakal para lang magpatawa, yung parang ganyan, yung parang may ganun kasi, di ba? At yan ang hindi dapat minamaliit, okay? Pangapat, para sa akin, may senyales na alam din natin na alanganin yung ginagawa nila. Okay? Yung mga bandang dulo sa mga kinabig ng mga, let's say, yung pabalik sa eksena sa sinabi, uy, yung lugaw, kinakain, hindi sinisingot. Medyo hindi yung tunog kampante dito. Okay? Yung tunog yun ay performer na nararamdaman na pwedeng pumutok ang issue kung itutuloy pa. Okay? At ganun na nga mga stories. At ganun na nga, lalo na lumalakas ang point ko dito. Kung ramdam mo ang alanganin dito, bakit mo pa dinala roon? Okay? Panglima, kasi ito yung pattern na to. No? Hindi na random accident lang to. Kailangan lang ng publiko ng batikos tungkol ito sa, kasi yung nangyari sa kay David and Joanna issue noon. Recently, no? Pero bago pa yun, mas malaki pa yung MTRCB history ng Showtime dahil lang sa icing incident, di ba? Yan, kapag may mga panibagong segment sumasabit na naman sa usapin ng tails, timing, boundaries, natural lang na sabihin ng mga tao, mukhang hindi na kayo natututo. Hindi lang yun, pati season 1, yung kay Rosana Rosas, yung teacher, hindi na bago sa akin. So, totoo lang mga source, mahirap kontrahin yan. Kasi kapag pare-pare yung trend, laging yung push the line, yung mayroong defensing joke lang, ganyan, na laging mayroong talagang backlash, no? Tapos sa kanila mag-apology. Cycle di ba? Yan yung pattern na napapansin ng mga tao. Kaya, yun At saka dapat itong silipin itong MTRCB, para sa akin, yes, oo. Kailangan silipin ito. Okay? Kasi, pero dapat kailangan natin malinaw ang basehan dito. Hindi dahil gusto na natin i-memorialize ng mga magpapakabalan sino man yung sinasabi dito. Di ba? At lalong hindi dapat ginagamit ang NTRC para sa selective na pananaw o sa agenda laban sa kahit anong uri ng relasyon o identity. Okay?
Kung sisilipin man niya ito mga stories, dapat may central sipol. Angkop ba ito sa noontime, DJ environment, public broadcast sa pinapanood sa mga bata, di ba? Kasi sa usapin yan, may valid na tanong hindi okay ang magtanong, okay? Pang pito, kasi yung ang pwede ay okay lang bilang first step, pero hindi sapat kung pareho pa rin ang style bukas eh. Di ba? What for sa ibang araw? Di ba? Ganun din na magiging pattern. Well, mga stories, credit is due, di ba? Humingi ng pangayos advice, tapos mas maayos pa yan kaysa nagmamatigas. Pero sa tunay na sukatan ng sincerity na yan, na hindi nasa worthy apology. Nasa pagbabago ng content yan, di ba? Kasi kung bukas susunod yan kahit sa ibang buwan, di ba? Sa next weeks, di ba? Babalik yan sa panibagong chip physical gun na naman. Kaya yung pag-lalaki, para siyang value ng formula, di ba? Then, ano nangyari? Wala silbi, di ba? Let's try to do better, di ba? Makita ko sa mga writing, no? Dapat makita sa segment planning, no? Dapat makita sa disiplina ng host. Tsaka ang panguli kasi Masters, ang pinaka-diretso ko dito sa punto ko, kapag may isang comedy show na palagi kailangan sumanda sa discomfort, kababuyan, o panginsulto yan, no? Para lang makakuha ng ingay, medyo senyales na humihina ng credibility, di ba? Medyo masakit, pero yun yung kasi yung dating. Okay? At saka hindi ako kontra sa edgy humor, Hindi ako kontra yun. Okay, hindi rin ako ipapanggap ng lahat ng mga comedy na dapat sobrang safe at saka mga stereotype, di ba? Pero may mga malinaw na kaibahan. Ang edgy ay na matalino at saka merong edgy na parang wala lang, di ba? Ang kaso kasi dito, mga source, mas mukha itong tamad kaysa matalino. Yun. So, ang masasabi ko lang, hindi na ito kailangan pilitin yung issue to, no, para sabihin natin mali dito. Sa lugar clip pa lang, no, kita ko yung problema kasi dito. Hindi ito tungkol sa pagiging sensitive, hindi sa sensitive lang sa mga audience, no. Hindi ko sinasabi dito tungkol sa wala kang humor, ganito, ganyan. Kung ang issue kasi dito yung standard di ba? Ang klaseng pagpapatawa ba ang gusto mong gawing normal sa tanghali, no? Sa pambansang television, sa national TV kasi, at saka yung sa programa na pinapanood ng mga pamilya, di ba? Pero para sa akin, mahina ang depensa ng pati yung sa isip nyo na lang yan, ganito, ganyan. At lalo yung, pati na rin yung ginagawa naman yan para magpasaya Kasi dahil pwede ka magpasaya na hindi mo kambaboy Tsaka yung tsaka hindi ka, pwede ka naman magpatawa ng hindi nagtuturo ng, pangit ang gagayahin. Tsaka yung, pwede ka naman mag-viral na hindi sumasabi ng pareho problema, di ba? Ang gusto ko lang talagang patunayan dito sa Showtime kasi ang mga host ay medyo natututo sila. Hindi sapat yung sorry, kailangan din pagbabago sa uri ng content. At doon tayo magkakataya dito. Kayo mga stories, anong gusto niyo itanong sa inyo? No? Sa tingin niyo, valid ba ang reklamo ng mga netizens sa InterCB o masyado lang ito pinapalaki? O mas malaking issue ba to para maging malaswa o pagiging baboy ng gang o posibilidad ng gaya itong mga bata? So, ito dapat ba i-revoke? Tayo yung mga ganyan tumors yung mga itong segment na ito. So, comment down below at babasahin na lang natin yun. No? So, kung gusto yung mga ganitong mga commentaries, straight to the point, at saka real talk lang, no? Don't forget to like, share, subscribe to the channel, and click the notification button sa baba. Tsaka be part of the Castores membership plan for as low as 39 pesos a month. Early videos, first from the new video. At saka yung mga stories, kung napapansin nyo, yung lahat ng mga old videos ko na 60 days older, ginagawa ko na siyang certified Castores na members only. Kasi, medyo old videos na hindi kinikita yun. Okay? So, yun yung ginagawa ko. At saka, retain pa rin sa, dahil Castores, medyo, may mga personal videos ko doon. Yun lang masasabi ko. Thank you sa mga, nag-suporta sa
sa pag-join sa akin ng Castores membership plan. 39 pesos naman, voice loss 39 pesos naman, makakapanood ka lang ng early videos ko, fresh from the review ko. Yun lang mga stories. As always, mga stories. Thank you and have a good never stories. Bye.